Sige So, po. yun. Yung kay Brother Kiko na natalakay niya, nabalangkas niya, nabalangkas ba niya yung ebanghelyo? Iniisa-isa niya? O may topic siya? May topic ba siya ngayong umaga? Anong topic niya? Servant po, yung paglilingkod po. Paglilingkod. Okay. So, tapos na may kunti nga related sa gospel o may related lahat sa gospel po. Related naman po. Gospel. Okay po. Yung unang pagbasa, binigyan din yung pansin? Hindi na. Hindi po. Sige, dito tayo sa unang pagbasa po. For more information, more education of our faith, sa unang reading, yung ayon sa kay San Pedro, unang kabanata po, na kay San Pedro. May nabanggit diyan na yung mga sinasabing hinahayag, ipinapaliwanag, naunawaan sa magitan ng pangalan o sa Espiritu ni Kristo. Okay? At natural, ang pagpaliwanag ito ay dulot pa rin sa makapangyarihang Espiritu Santo. Kasi naglalakbay na sila, nagmisyon ang mga apostoles. Wala na si Kristo. Ibig sabihin, dinadalangin at tinatawag ang pangalan ni Kristo. Kung there are 2 or 3 persons gathered together in His name, nandyan si Jesus sa magitan ng Espiritu Santo. Kasi kaisa naman si Jesus sa banal na Santatlo, di ba? Espiritu Santo, Yesu Kristo. At pero ang nagro-role sa mission nang umakyat na si Jesus sa langit ay yung Espiritu Santo bumaba. Kasi pinadala ng banal na Santatlo. Okay? So, ibig sabihin sa dalawa po, sa Ama at Anak, kaya nga ang Espiritu Santo ay nagro-role. May nabanggit din diyan sa dulo po, tingnan ninyo, masdan ninyo, yung sa dulo ng taludtod may sinasabi na sinasabikan ng mga anghel o pinanibikan ng mga anghel. Oh, yun. Mayroon pa palang pinanibikan, hindi naunawaan, nalubusan ng mga anghel. Okay po. Nakita niyo po? Tingnan niyo ang taludtod. Paano babasahin niyo sa Tagalog? Binabasa niyo diyan sa Tagalog? Sino mag-participate? Okay. Saan ba yan? Nabanggit, no? Nabanggit ni San Pedro sa kanyang sulat na ito. Ang Saulo. Tingnan niya. Okay. Hindi pa pala sa last na taludtod. Bago pa pala magtaludtod. Yung sa 12 po, sa taludtod 12. Yung 1 Pedro 1:12. So, sa 1 Peter 1:12. Yung mayroon siyang, ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Okay. Sinong gusto mag-participate? Ano ito? Ang pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Natural. Makita natin agad na ang mga anghel po, hindi pala perfect. Klarado ba ito mga kapatid? Pag mayroong pang hindi naunawaan, ang mga anghel hindi perfect. Hala. Yung perfect, hindi ganap, hindi lubusan, nakakaunawa eh. Hindi perfect. Klarado? Nag-appear ba? Maabutan ba? Pag mayroong pang hindi naunawaan sa mga anghel, lalo ng mga tao, hindi perfect. Anong pagkakaiba sa pag-unawa ng anghel at sa mga tao? Ayun. So, unang-una, sagutin natin yung ano yung sinasabikan o pinanabikan ng mga anghel ito. Sinong gusto mag-guess? Papara. Dell'osso, Daniele, Okay. devo sparare avanti, no? Sì. E lo russo. Okay. Sino po? Gusto kang mag-participate, Sister Moderator? Ala, talaga. Parang tayo-tayo lang ba para marinig sa ating mga kasamahan? Ano po, Brother Al? Okay, pwede ka mag-participate o mag-panel tayo para marinig sa ating kasamahan. Ang tanong, ito na. Ano ang pinanibikan o maunawaan pa, dapat maunawaan ng mga anghel sa langit? Sige po. Ayon sa itong taludtod na ito, natural sa konteksto na sinasabi na mayroong mga pagpahayag na unawaan na sa magitan ng Espiritu ni Kristo at sa dulot ng Espiritong Banal na Espiritu Santo. Mayroon pang pinanibikan ang mga anghel mo dapat maunawaan.
Sa makatuwid, hindi perfecto ang pag-unawa ng mga anghel. So ang mga anghel ay hindi perfecto. Sige po, ano yung guess yan po? Sinong gusto mag-participate? This is a sort of question and answer. Ako na mag-question and answer para masaya. Tapos gusto nyo sumagot, Parang, mag-participate po. Brother Wright, Yes po. parang ipinapahayag dito sa taludtod na ito, na iisa lang talaga ang tunay na perpekto, ang ating Panginoong Kristo. Hindi perpekto ang anghel, hindi perpekto tayo. Iisa lang ang tunay na perpekto, ang ating Panginoong Kristo at wala nang iba. Kaya dapat tayo palaging makinig at magbasa ng lahat-lahat ng ating mga nakasulat sa ating mabuting balita at nang maunawa natin ang bawat taludtod. At iisa lamang ang perpekto sa ibabaw, sa langit, sa lupa at sa sandaigdigan, ang Panginoong Kristo lamang. Amen. Yun lamang po, Yes. Brother Wright. So isa lang lamang ang Diyos, no? Isa lamang ang Diyos na perpekto na yung sinasabing banal na santatlo, nga nasa banal na santatlo. Ang Ama ay perpekto, si Jesus ay perpekto, at yung Espiritu Santo ay perpekto. So yung isa lang ang perpekto ang Diyos sa banal na santatlo. Okay. Okay po. Okay. So okay na 'yan. So ngayon, kasi anong pagkakaiba ng pagkakaalam ng tao? Ito na. Anong pagkakaiba ng kaalaman ng tao at yung pagkakaalam ng mga anghel? Sino gusto mag-participate? Sige. Kasi hindi nga sila perfecto sa kanilang mayroong pinanabikan mayroon pang dapat unawain hindi, ganun din tayo, di ba? Anong pagkakaiba natin sa anghel? Sa pag-unawa, sa larangan ng pag-unawa. Intelligence po, intelligence. Ang galing, no? Ang ganda, no? Itong topic na ito, mga kapatid, ay ayon ito sa angelologia. Angelologia, ibig sabihin, pag-aral sa mga anghel. Theology of the angels, no? Angelologia. Angelologia. Theology of the angels. Okay? So, maganda itong ipaabot niya sa atin kasi minsan hindi natin ito marinig na rin, no? Okay po. Anong pagkakaiba ng intelligence ng tao kaysa anghel? Sige po. Para pagkaunawa ko, Brother Wright, dahil ang mga anghel ay nakakalapit sa ating Panginoong Kristo o nakakapag-usap sa ating Panginoong Kristo o nauutosan siya ng ating Panginoong Kristo. Hindi tulad natin na hindi nadarama lang natin ang Panginoong Kristo. Pero ang mga anghel ay parang sa aking pangunawa ay nakakausap nila ang ating Panginoong Kristo o nakikita nila ang ating Panginoong Kristo pagkat sila ay tunay na alagad ng Panginoong Kristo. Samantalang tayong mga tao ay tayo ay alagad din ng ating Panginoong Kristo, anak din tayo ng ating Panginoong Kristo. Pero malaki ang pagkakaiba ng mga angel, pagkat ang mga angel ay hindi katulad natin na nakakagawa ng maraming pagkakamali, nakakagawa ng maraming pagkakasala. Ang mga angel ay banal din, pero hindi kasing banal ng ating Panginoong Kristo. At siya, kumbaga sila alalay ng ating Panginoong Kristo na para ipadala sa atin upang tayo mag-alaga naman sa atin ng mga angel na yan, kasama ng Espiritu Santo. Yun po ang aking pagkaunawa, Brother Wright. So, daming elemento, no? Salamat, Brother Robert, sa pagkakaalam, no? Na ganun pala, na mayroong kaibahan talaga. Kasi malapit sila sa Diyos, hindi nagkakasala. Yung mga anghel na hindi nagkasala, yung hindi na lumihisa, yung hindi na itapon, na naging demonyo, hindi na yun. So, mga anghel nga kasama ng Diyos, kaysa ng Diyos, nakakita ng Diyos, o nakita sa Diyos. Yan po. Kakaiba talaga kasi ang tawag doon, hindi man sila perfecto, ngunit, okay, yung mga ganyan ngunit, nagkakaiba sila, nagkakataas kaysa atin, kasi sila ay pure spirit, okay? Sa pag-aaral ng mga anghel, pure spirit kasi sila, while, samantalang tayo ay mayroong katawang lupa. So yung katawang lupa kasi natin, ang naglilimiti, nagbigay limitasyon. So kung wala na tayo sa ating katawang lupa, namatay na tayo, naging espiritu kaluluwa na tayo, yun ang sinabi ni Jesus, maigaya na sa mga anghel. Di ba po? So yun ang limitasyon. So malaking kakaiba ang pag-unawa nila sa kanilang intelligence at tayo may intelligence kasi sila ay pure spirit. Okay, walang halong katawan, okay, material o corporeal. Okay, tayo mayroon ang laki ng limitasyon. Sila ay makakalipad, tayo hindi makakalipad. Yung mga ganyan, no? So sa paghalintulad na may pakpak, pero walang pakpak. Kasi may kapangyarihan sila na kung ang anghel ay ganito, pagsabihan ng Diyos, pumunta ka sa Amerika, nandoon agad yan. Okay. Sa tayo, sa magitan ng katawan,
ako'y magta-travel pa ng eroplano to the America, mga 5 hours, 8 hours. Ay, yung anghel, pag sinabi, bantayan mo si Ike, nauna na yon. O, sabay-sabay pa. So, madali lang yun. Ah, so wala nang yung space and time. Okay, walang limitation sila sa space and time. Kaya yung intelligence nila, ay grabe, ka-pure. Mas pure ka sa atin kasi dahil sa ating katawan, okay, corporeal material. So malaking kakaiba mga kapatid. Okay, so at least mayroon tayong mga aral sa patungkol sa angels, no? So angels of God, my guardian dear. Kaya nga, mayroon tayong pag-aral na magdasal tayo. Angels of God, my guardian dear, to whom commits me here, ever my side, to keep me, guard me, and protect. So mga ganyan, no? Pinadala ng Diyos iyan. Okay, mag-automatic na pag sinaginutusan ng Diyos, maging paglingkod siya ng Diyos, direkta na magbantay sa atin. O, di ba? So kakaiba yung intelligence nila. Pure kasi spirit, walang katawan. Okay? Okay, so dito naman tayo kasi patungkol sa angels maganda. So marami pa pala na kasi dito sinabi na banggit ni Namutawi sa bibig ni San Pedro na ay mayroon pa sila kahit na nga ganun sila kalapit, hindi nakaunawa ng lubusan pa rin. At kasi hindi sila perpekto. Yung ano yon, yung mga sinasabing hinintayin lang sinasabikan na dapat pang maunawaan ng lubusan. Kasi tingnan niyo mga kapatid, marami nang naihayag si Jesucristo, yung nandito pa sa lupa, marami na siyang naihayag sa mga apostoles, disipulos. Yung mga naihayag niya, napayag niya sa mga apostoles, hindi alam ng mga anghel yon. Wala silang advanced na knowledge. Yung advanced knowledge po, nakita lang nila si Jesus na pinadala sa Ama, nag-usap-usap ang heavenly persons, Father, Son, and Holy Spirit, ipadala si Jesus. Nakita at nabantayan din yan sa mga anghel. Pero kung anong purpose, hindi. Hindi alam. So, hindi din alam kung anong gagawin ni Jesus sa mundong ito. So, panay lang silang sama-sama, nagbantay sa isa-isa. Pero, bakit ganyan? Kasi misteryo nga eh. Ang Diyos po ay may hiwaga. May mga sinasabing friends of God. No, the angels are friends of God. Mga kaibigan ito ni Jesus. Pero may mga level din mga anghel nito na mayroong mga mga anghel dito sa level ng mga anghel, mayroong bata, yung cherubims, mayroong lumaki, maliit, yung malaki-laki at malawak ng pakpak, yon mga hanggang archangels, no, may cherubims, dominators, yung mga sinasabing yung marami, no, yung hanggang seraphims at archangels. So kanya-kanyang papel yon, kanya-kanyang role. Ay wala silang pakialaman din sa isa't isa. Kung anong binabantayan, kung anong role nila, ayun lang ang gagawin nila. So wala silang, kung anong sinabihin ng Diyos, yun magre-relay lang yan sa kanila. Mayroon silang pure na pag-unawa, pero hindi pa rin nila higit maunawaan. Kasi hindi naman sila perfecto. Okay? So, utusan sila ng Diyos. Maglingkod sila ng Diyos. Yes po. So, matindi, no? Yung mga anghel, no? Talagang ganap ang gawain ng mga anghel para sa atin po. Kasi binabantayan tayo. So, ang katotohanan na hindi pa nalaman ng mga anghel, kasi si Jesus kasi pinadala sa mundo. Nag-incarnate, nagmi-mission, at later on, naghayag ito si Pedro, nagpahayag ang mga apostoles, nga ito si Jesus, ang magandang balita ni Jesus, pinoproclaim niya. Tapos later on, hindi pa rin niya ganap na munawaan ng mga anghel. Kasi hinintay kung ano ang susunod na yugto. Wala kasi lang advanced knowledge, no? Yung pure knowledge in that time. Pero wala silang advanced, no? Yung kung paano nila malaman, ma-imagine ang design, yung artistic kasi, yung sinabing engineering design of God, artistic design of God, beautifully artistic design of God, yung pangliligtas. Imagine, ang Jesus na galing sa katastaasan, karangalan, kadakilaan, bumaba, at magpakumbaba. Kung paano magpakumbaba, hindi din nila alam yan sa mga anghel. Kasi ganun siya kakababa na ang alam ng mga anghel ay ganun kataas doon sa langit. So hindi talaga malaman ito. So lahat ng mga hiwaga na later on na-reveal sa mga apostoles, mga disipulos, saka na nalaman ng mga anghel. So wow. So hinihintay ito, nag-abang ang mga anghel. Ano kaya ito? Ano naman mangyari nito? So tagapagligtas. Ano naman? Paano niya artistically design, beautifully artistic design ng Diyos, maligtas ang tao? Ay sa pamagitan ng pagpasakit, pagpasa ng cross, kakaiba.
So yung nakita ng mga anghel, ay ganun pala. Ay ganun pala ka-artistic. Artistic, madugo. Grabe yun, no? Nagpanoramic lang tayo mga kapatid, ha? So, sama-sama lang kayo sa panoramic. Ganun po, nag-abang ang anghel. Ang mga anghel, nanabik sila na makita nila ito. Puro talang makita nila ito. Paano maisabuhay ng Diyos anak na kaisa doon sa kapangyarihan, kadakilaan, sa katastaasan na sinasamba ng mga anghel. Paano ito ma-realize, matanto sa kanyang buhay? Inaabangan, sinubaybayan ng mga anghel ito. Di ba? So, yan po mga kapatid, ang ganda, no? Na makita kung paano nagpapasakit, artistic design. Sabi ng mga artistic design yan, beautiful design ng God yan, plano ng Diyos yan. Paano mailigtas ang sangkatauhan? Di ba? Hanggang, ay mapasakit pala, magpakamatay sa krus. Madugo, ano? Hanggang, grabe yon, yung nakita na naman na nabuhay muli ay mas lalo. So, wow, kakaiba, no? So, kakaiba talaga yung the coming adventures. Okay, yung adventure, no? The coming adventure of God, Jesus Christ, here on earth, then realized in the passion, death, and resurrection. Adventurous to. Nasa adventure tayo mga kapatid. Nakita, ang nanood dito ang mga anghel. Di ba po? So, ang ganda, no? So, ma-panoramic view natin, mabigyan natin insight ang anong pang mga pangyari sa ating mga pagpapaliwanag, sa ating pagbabasa ng Bible, na higit o dapat nating maunawaan, pero hindi pa napapanahon na lubusan nating maunawaan ng Biblia. Hindi pa. Huwag kayong mag-alala, dandahan lang. So at least dandahan na sa puntong ito ay na-reveal natin na ganun pala ang kaugnayan ng mga anghel sa Diyos na malapit. Sabi nga ni Henry Robert, totoo naman na malapit siya, mas malapit pa, nakahigit pang malapit kaysa atin. Kasi pure spirit sila at tagapaglingkod direkta sila sa Diyos, alang-alang sa ating kaligtasan. So, purihin ang Diyos mga kapatid. Ang hindi pa naunawaan ng mga anghel at naunawaan naunawa sa mga propeta, naunawaan na sa mga apostoles, naunawaan sa mga Christians, sa mga charismatic, sa experience, sa mga anghel, binabantayan nila tayo. Ay, ganoon pala. Ganun pala ang karanasan niya. Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang experience ng human experience kasi pure spirit sila eh. Mayroon silang innocence, yung the gift of innocence kasi pure sila masyado. Dahil sa ka-pure nilang masyado, hindi nila alam anong mangyari kasi tayo may katawan. Hindi nila alam kung anong mangyari din natin. Di ba po? Alam lang higit at lubusan ang Diyos ng banal na Santatlo. Klarado mga kapatid. So purihin ang Diyos mga kapatid na maraming hindi na alam sa mga anghel. Nalaman mo na. Nalaman mo na kasi pinakaloob ng Diyos iyan. Para sa iyo at sa atin dito sa mga Friends of the Bar na umantabay, nagsikap na makaunawa dahan-dahan. Kahit mga anong hindi pa naabutan ng mga anghel, ipinaunawa na ng Espiritong Banal sa pamagitan ng ating pag-aral, sa ating pagkikinig at sa mga pagpapayag ng ating mga speakers dito. So, maraming salamat po mga kapatid. That is only an intervention, additional information sa study of the angels, angelology. Okay? Purihan ang Diyos po. Magtatanong lang po, brother. Yan. Ganda sa follow-up questions. Sige po. Sa ating pong pananaw, totoo po ba na lahat tao may kanya-kanyang angel? Totoo po ba yan? Yes po, yung sinasabi natin guardian angel. So, yung guardian angel, iba po yung angel natin. Kumbaga hindi po lang basta yung isang angel. Kumbaga, iba't ibang kategoryang angel. Yun yata po nabasa ko. yes, yun ang guardian angel, yun ang angel sa individual. Kasi siyang anghel na tinapat katabi mo lagi. Yun ang sinabing twin. Yung sinabing yung ipinanganak ka na, may guardian angel ka na. So, ibig sabihin twin, yung ka-twin mo. So, kung ang pangalan mo Josephine, pangalanan mo na sa Josephine, pwede tawagin mo siya. Pero sabihin mo, Josephine, anghel ko sa mga banal. Pwede. Kasi twin mo yun eh. Di ba? Twin mo yun. Binigay ng Diyos sa'yo. Okay. Pero, yung hindi ano sir? Kasi po parang may mga angel po na sila yung may angel po tayo na ba yun? May sarili po ako angel na tinatawag ako. Nabili ko po yun sa simbahan yung angel talaga na para sa iyong
birth angel mo. Yun po ang naging ano ko, nasiyahan ko. Parang nakabili po ako ng gano'n eh. Okay, yung anong nabili mo? Yung librito? Yung dasal? Hindi po, yung mismong angel po, yun ang angel ko. Angel na ba yun? Ano yan, sister? Estatwa? Ano ba yun? Ano Saint binabili mo? Uriel po, angel po, angel, Uriel po ako. Yun po ang pagkakabata na ano ko, nababasa ko. May Kaya kanya-kanya nga, po angel. yung nabili mo, ano yan? Estatwa, librito? Ano yan? Ano yan? Ano yung nabili mo? Yung ko, estatwang po, maliliit lang po. Pero talaga, yung Estatwa lang yan, sabi, sister. Estatwa. Anong pangalan ng estatwa na yan? Anong estatwa ng angel na yan? para sa akin po, Saint Uriel. Saint. Okay, mabait. So, estatwa lang yan. Po, di ba? Estatwa lang yan. Saint Estatwa Gabriel, lang yan. Saint Uriel. Yung po, ang So, pagkakano ko, bili ko po yun sa Daughters of Paul. okay. Oh, So, yung mga estatwita, okay lang yan, sister. Pero, pwede. estatwa lang yan. Na-blessingan na yan? Na-blessingan ba? Binablessingan mo? Opo. Okay. Pero hindi yan. Yung ibig sabihin, sister, hindi yan. So, ibig sabihin, may Ayun yung- kapatid natin. Parang ano lang Okay. po yan, ano lang, symbolize, nagsisimbolize. Siguro po para sa akin, siguro symbolization lang yan yan, ito, anghel ko, ganito ang pangalan ng anghel ko. Siguro ganun po siguro. So, pwedeng pangalanan mong ganun, pero hindi yan, okay? Sa kay espiritu sila espiritu, di ba? So, okay, mayroon tayong estatwa na blessingan kasi magkasama yan sa religious article na blessingan, yung sinasabi nating sacramental. Maging sacramental lang pag blessingan, okay? Ang religious article na blessingan, maging sacramental lang kasi blessingan. So, okay lang yan. Pinangalan mo gano'n na angel mo, nga yung kapati, o angel mo na twin, angel mo tagagabay, guardian angel, okay lang, pangalanan mo ganyan. Kaya pangalanan yung angel nyo. Maganda yan. Kaya nga, ang pinaka-practical na pangalan din ng angel, yung Life of the Saint, yung sinasabing kung sa araw na yan, na kalendar, pinanganak ka ako, pinanganak Francisco Di ang pangalan ng anghel ko, tinatawag ko rin Francisco. So, hindi yung si San Francisco de Assisi, kundi Francisco nga ang pangalan ng angel ko. Yung mga ganyan. So, yun po ang importante na inalayan mo ang angel na yan kasi taga-protekta siya. Direkta na kamay ng Diyos yan. Okay? So, Amen. yun po. Thank you po. Maganda. Na direktang kamay kasi ganito yung mga kapatid. Bilang friends of the bar, bilang Kristiyano Katoliko, hindi naman tayo sabi, oh Lord God, hindi naman tayo ganun mas malapit pa tayo sa angel. Okay? Ang God po, pag tinatawag, pero hindi naman agad ang God na superior kasi ang God perfect kasi ang God at hindi tayo masyadong hindi naman yung ang Diyos lalapit sa atin, hindi naman ganoon. Kundi nandiyan lang ang Diyos sa magitan ng kanyang angel. Okay? Kasi bakit ikaw lang bang gustong bubantayan ng Diyos? Dami naman So yung mga ganyan po. So ibig sabihin masyado na siyang hindi man busy, masyado niyang marangal, katastasan, perfecto na hindi mo siya malapitan, hindi naman. Pero nandiyan naman na itinalaga ng Diyos ang guardian angel mo. Unahin mo siya, tapos sa pagitan ng guardian angel mo, may lapit ka at mapabilis ang paglapit sa Diyos. Yan mga kahilingan lang sa pagitan ng mga santo, kahilingan din natin sa pagitan ng mga Mary. Mapalapit, mapabilis tayo sa paglapit sa Diyos. Ganun lang yan. Mayroon tayong hierarchy kasi. The hierarchy of the presence of God. The hierarchy of the presence of God ay talagang unang-una sa mga kamay, kung saan ka gumagalaw, kung saan ka umiiral, ang angel ay nandyan sa iyo. Okay? Tapos kung tawagin mo ang Diyos, ay bakit? Tawagin mo ang Diyos, nandyan din ang Diyos. Aabot din siya. Pero ganun pa rin. Anghel pa rin yan. Hindi ka man direktahan nga hawakan ng Diyos. Anghel pa rin ang pupunta sa iyo. Kasi sila ang guard Sila ang direktang taga-protect sa iyo Allah, gusto nyong direktahan nga protection ng Diyos? Ang Diyos po, hindi po ganon. Okay? Ang Diyos po ay may maraming mga soldiers. Kaya nga, pinaglaanan natin ng angel. Soldier yan. Protector yan. Okay? Very special naman natin na pinoprotektahan tayo ng Diyos sa magitan ng angel. Hindi naman ganun ang sa ating Kristiyano Katoliko nga tinuturuan tayo. Very special naman natin na pinoprotektahan tayo ng Diyos at dumirekta agad ang Diyos pag tinatawag natin. Hindi naman Tinatawag natin ang Diyos, pinoprotektahan tayo agad sa angel.
Ganun lang yan mga kapatid. Abot kamay ang Diyos sa iyo, hindi sa kamay ng Diyos, kapangyarihan ng angel yan. Kasi mula sa Diyos. Ganun lang. So maganda, no? Yan ang intindihin natin lagi, ha? Kasi baka magsabi siya, di ba kasi sabi kasi ni Jesucristo, where 2 or 3 gathered together in my name, I am there. Kay Jesus Christ yon. Sa nagtitipon sa pangalan ni Jesus. Eh kung hindi ka nagtipon sa pangalan ni Jesus, sino ang malapit sa iyo? Di ba po? Ang presensyang banal ng Diyos sa pagitan ng angel. Klarado ba? Wala. Narinig ba? Narinig ba ng Diyos ang tawag mo, ang pagdaing mo? Yes po, narinig. Pero ganun pa rin. Pag marinig ng Diyos, assign agad ang angel yan. Nandyan. Nandyan sa iyo. Hindi ba po? Ay. Okay. So, sige po. Maganda yung pag-aral natin sa patungkol sa angel. Kasi nabanggit kasi napag-usapan ni Pedro ngit dito ni San Pedro namutawi sa kanyang bibig sa kanyang sulat ngayon eh. Di ba? Okay pa ba? Okay pa ba kayo diyan? Amen Kakaiba, no? po. Okay po, Brother Ike. Nakikinig po ang lahat. Salamat po. At least may kakaibang learning, no? Kasi ganun ang ating Kristiyanong pananampalataya eh. Sasakluluhan ka ba direkta sa mga kamay ng Diyos? Yes po, sasakluluhan ka sa kamay direkta sa kamay ng Diyos sa pamagitan ng angel. Ganun pa rin yan. Okay? Tatawag ka ng Diyos. Narinig ka ba? Yes, narinig ka ng Diyos. At sinong sasaklulo? Ay, ang angel pa rin. Ganun pa rin. Ang ganda, no? Extended hands, extended manners of the presence of God. Oh, wherever you are. Ang angel of God. Kaya nga, pray to the guardian angel. Matindi, na. Amen po. Naalala nyo sa Acts of the Apostles? Yung sa Acts of the Apostles, di ba nahuli ang mga, lalo na si Pedro. Okay, si Pedro nahuli isang beses. At anong nangyari? Nanalangin sa Acts 12 ba yun? Tingnan nyo sa Acts 12. 12 ba yun? O Acts. Tingnan nyo sa Acts 12 po. Nanalangin ang community. Nga, Lord, iligtas niyo San Pedro kasi nabilanggo, nahuli sa mga soldiers ng mga Romano, inutusan ng mga Hudyo. Okay? Nagdasal ang nagtitipon in the name of God. Nagdasal ang prayer group. Nagdasal sila doon. Sorry. Nagdasal sila. Eh, sino ang pinapunta sa pintuan ng mga bilanggo doon? Yung mga anghel, di ba, niligtas, nilabas si Pedro doon sa ang anghel. So, hindi ito direktang kamay ng Diyos yan. Kamay ng mga anghel. Matindi. So, kaya nga, guardian angel, my guardian dear, to whom dear commits me here, ever my side, be a protector and guide. Ever by my side. Amen. So, mga ganyan lang yung palawin na salin natin. Kasi kumapit ka sa angel. Kasi yun ang direktang kamay, presensya ng Diyos sa iyo. So, pangalanan mo yan, kapatid. Pangalanan mo yan. At dasalan mo. No? Kasi poprotektahan ka talaga yan. Yan. Wow. Kung anumang hindi pa natin naunawaan at higit pa na hindi natin naunawaan kaysa anghel, ay di sabihan natin angel, naunawaan mo na ba ito? Sa akin, hindi ko ito pa naunawaan. Pareho tayo, hindi pa nagkaunawaan nito. Yung mga ganyan, no? Magdasal kayo together sa angel to God para ipadala ang enlightenment of the Holy Spirit. And the Holy Spirit will overshadow, and then will hold you and mold you and let you learn whatever you wish in the mystery, on the mystery of God. Di ba? Mga ganyan lang yung mga kapatid. Pag hindi mo hingiin, hiningi mo na sa Diyos eh. Ganun pa rin ang angel ay siyang tatayo at magpapaliwanag. Siyang pinakamalapit direkta. Kamay, paa, okay, presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat sa mga anghel. Salamat ni San Pedro na nabanggit niya ito. Na kahit na may nanabik pa ang mga anghel at mayroon ding naunawaan pa natin nauna. Kasi wala silang experience sa human experience. Wala silang katawan kasi, di ba? May mga anghel naghintay, nag-abang din sa atin, nagbantay. Hindi nila maunawaan kasi innocent sila, innocente.
tayo ay may experience tayo, may katawan tayo. Ay marami din tayong mailihim, may tago sa ating isip na hindi din malaman ng anghel. Malaman lang ng anghel pag tayo gumagalaw, may pumupunta, gumagawa. Kasi hindi nga nila mabasa din sa mga anghel ang isip mo. Okay? Pero magaling ang anghel sa psychology. Okay, ganun din ang demonyo, magaling ang demonyo sa psychology. Kasi behavioral effects sila. Binabasa nila ito kasi hindi na mabasa. Manghil man mademonyo, hindi na mabasa ang isip ng tao. Lalo na ang iyong puso, lalo na yung intensyon, hindi mababasa yan. Hindi maabot kaya ng mga anghel yan. Sa Diyos lamang yan. So, matindi, no? Brother Ike, Yes. good morning po sa lahat. Ibig sabihin, kung hindi natin tinatawag ang guardian angel, so hindi siya lalapit sa atin or ano ba tawag doon? Kung halimbawa, kunwari, meron tayong ginagawa, hindi niya tutulungan tayo kung hindi siya tatawagin, parang gano'n. Paano po ba? Kailangan po ba talagang banggitin natin yung ating guardian angel para tayo ay tulungan or i-guide din, parang gano'n? Di ba? Sabi natin kasi namutawi sa ating bibig. Okay. Para lang sa learning din sa lahat. Namutawi sa ating bibig, lalabas ng kusa. Na Diyos ko, patawarin niyo ako. Diyos ko, iligtas mo ako. Yung mga ganyan. Ganun agad. Presensya ng anghel sa saklulo sa'yo. So, parang inunahan natin direkta sa God. Ganun naman talaga. Kasi yun ang naisip natin. Ang angel pala, ang siyang saklulong direkta sa'yo. Habang nakinig ang Diyos sa iyong hiniling, nandyan ang direktang saklolo sa iyo ang anghel. So, pwede mong baliktarin. Guardian dear, ano kaya? Saan ba ako pupunta dito? Give me more enlightenment. Okay, magdasal ako sa Diyos o magdasal tayo sa Diyos na aking maunawaan ang pupuntahan ko. Yung mga ganyan. Ay, makaklaro, mas larong-klaro yan. Kasi ang anghel, in-establish mo na sa anghel ang relationship mo sa kanya. Di ba po? Pinadala ka ng Diyos para sa akin. Unawain natin ito together. Hindi ko maintindihan eh. Yun, mga ganyan. May pupuntahan kasi akong ganito. Sa iyong pagdadasal, sa iyong pagdadasal po. Ingat lang tayo with the opening prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, with the guidance of the Holy Trinity who will be overshadowed by the protection of God. And then we pray with the guardian angel. Ganun lang yan. So, hindi pa tayo mahilig dyan. Hindi pa natin nakasanayan. Pwede natin sanayin din ito. Imbis nga direkta ka sa God, dumirekta ka sa yung angel. At i-introduce mo siya sa iyong sarili sa magitan din ng pagdadasal. Okay? Pero kung may personal friendly relationship kayo, ay babe, kausapin mo siya araw-araw. No? My guardian dear, pangalan mo, o basta pangalanan mo. Ganda yung pangalanan eh. God commits you here to guide me and protect me. And then, yun, umpisa na ang yung pagkwentuhan. Di ba? Mas laro, no? Mas laro o ang tawag doon na mapayapa ang iyong paglalakad. Kasi nandyan eh, confident ka eh. Hawak ka ng kamay ng Diyos, hawak ka ng kamay ng mga angels. O yun, ganun lang yan. Brother Ike, good morning po. Good morning. So, example po, pag nagdadasal ganito, hindi po ba masama yung sa halip na tawagan, Lord Jesus, tulungan mo naman ako. Ang nababanggit po ako minsan, Guardian Angel, ikaw nang bahala sa akin sa gagawin ko. Hindi po, masama. And then po, pag in case kunin na tayo ng Panginoon Diyos, paano po yung angel natin? Iiwanan na po tayo? O siya pong mag-guide sa atin kung sa heaven po, o kung saan naman po tayo in case na iwalay na po yung katawan natin sa espiritu natin. Ang angel po na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, iwanan na rin po natin. Alam ko po since birth, may kasama na po tayong angel. Invisible po siya, pero 24 hours kasama po natin siya. Yun po ang alam ko sa guardian angel na each of us na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, may kasama po talaga tayong guardian angel sa buhay natin. Kaya ako po palagi. Anong tanong? Pag nagdadasal po kasi ako kuminsan, ang nababanggit ko po,
Guardian angel, wag mo naman ako pabaya in case, sa halip na matawagan ko yung Panginoon Diyos, ang nasasabi ko po yung guardian angel ko, lalo na po yung bago ako matulog, and then in case of, nasa isang ano po ako, para bang alanganin, ang nababanggit ko, guardian angel, wag mo naman akong iwanan, gabayan mo ko. Kasi alam ko po, invisible yung guardian angel na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Pero yun kasama po natin araw-araw sa buhay natin. Ikalawang question po, Brother Ike, pag in case na wala na po tayo dito sa mundong ito, iiwanan na rin po tayo ng guardian angel. Ganun po ba yun? Yung guardian angel na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ganda din yan Ang ganda din yung question na yan, sister Yung number one question na instead, sa halip na tinawag mo agad ang Diyos, kasi may kabaligtaran, no? Yung sinasabi ko, hindi natin nakasanayan sa karamihan na tinatawag ang angel. Palaging panay sa ating bibig, God, save me, God, bless me, yung mga ganyan. Okay lang yan. Pero ganun pa rin, aabot ng kamay ang anghel. Ang anghel po ang naka-assign dyan. Binabaligtad ngayon ni Sister Eloisa, sinabi niya na, hindi yun namutawi sa aking bibig. Ang kadalasan na ginagawa natin, sa anghel naman, walang problema doon. Ganun pa rin. Nandiyan na nga Basta ang intention mo sigurado at sa iyong pagdadasal, ang anghel iyon ng Diyos. Siguraduhin anghel ng Diyos My goodness. Kasi delikado yung pag hindi yan anghel ng Diyos. So, okay lang yan mga kapatid. Sa iyong pagdadasal, yun sa pagdasal, nakiusap ka sa iyong anghel. Ganun po. Mayroon namang kaisahan ang anghel at saka ang Diyos. Okay? So vice versa yan. Natural ang anghel ay hindi niya pinapalitan ang papel ng Diyos para sa iyo at siya lang ay katulong at inususan. Sugo ng Diyos para sa iyo. Ayan, ganyan. Kahit man nauna natin ang God na sinasambit natin, namutawi sa ating bibig, ganun pa rin ang angel. Siyang dumirekta sa atin. Kung naunawaan natin at nasabi natin sa angel, ganun pa rin sa ating intention at binabanggit natin sa ating angel, ipaabot pa rin niya sa God niya. Ganun pa rin. So walang pagkakahiwalay din doon sa kanila, no, angel. Hindi naman pinapalitan niya ang papel ng God, kundi taguyod lang siya. Paano po, Brother Ike, pag namatay na po tayo, kunwari, yung guardian angel ko, iwanan na rin na po niya tayo, no? Ganun po ba Pag yun? namatay tayo, sister, hindi ka iwanan ng angel. Okay. Ay. Hindi ka iwanan ng angel. Bakit po? Kasi nasa na nga siya sa iyo. Hanggang sa kamatayan, hanggang maihirap ka doon sa langit o kung saan ka mapunta, nandoon ang assignment ng angel na yan. Anong gospel yan? Naalala niyo ang gospel ng Lazaro at rich man? Giuseppe Barreca. Yung namatay si Lazaro at sa yung rich man. Di ba may nagsubaybay ng anghel? Ciao, grazie. Naalala niyo mga kapatid? Bit-bit agad ang kaluluwa espiritu ni Lazaro papunta sa piling ni Abraham sa mga anghel. Mga anghel na nga yun ano pa kayong guardian angel mo? Di ba? Magsabi na yun, namatay na itong tao na to, ang bait-bait. Tapos ako ang guardian angel, ako ang nasign dito. Sasama yung ibang mga anghel din. Di ba? Hindi ka iwanan. Sasamahan ka pa ng mga anghel papunta sa harap ng Diyos. Amen po ba? Klarado ito sa gospel, Naalala nyo? Sister Eloisa, naalala? Yes po, Brother Ike, nakikinig po. Salamat po. Yes po. Sa lahat ng nakikinig, hindi lang kay Sister Eloisa, hindi kayo iwanan ng angel, ngunit sa makatuwid, sa pagkamatay natin, may nasa na angel at nagbabantay sa atin at kasama pang mga ibang anghel. Kasi pupuntahan nila ang langit dadalhin ng espiritu kaluluwa natin iharap sa Diyos. Makapiling tayo ni Abraham o nasa purgatorio ba tayo i-assign, huwag mahulog sa impyerno, yung mga ganyan ba? So, inhanap nga natin yung langit tapos mahulog ka pa sa impyerno kasi napadaan ka lang nakalingon ka lang dito nahulog tuloy sa impyerno. Huwag naman. So, biro lang yan, sister, brothers. Pero ganun po. Salamat po, Brother Ike. Brother Ike. Yes po. Si Miss Violeta. Miss Violeta, may raise hand ka po. Meron akong tanong. Okay po. Brother Ike, di ba sabi mo nga,
kasama natin nung isinilang tayo ng ating guardian angel. At tapos everyday, dinadasal mo din yung dasal ng mga anghel. Pero bakit inaallow ng anghel na pasukin ka ng kalaban? Lo, inalo ng anghel. Kahit na anong ganong kabantay niya, hindi siya nagbantay. Ala. Matindi ang tanong niya, sister. Ha? Ganun ba, sister? Nagbantay, inalaw. Hindi nagbantay. Ano ba? Ganun ba? Malis yung guardian angel ko. Talaga. Violi. Kasi ito yung pinaka-practical ng sagot. Kasi hindi mo siya sinasampu. Di ba? Yung marami kasing tao Oo, di, mabilis nang inayaan ka lang dyan. Kasi ini-ignore mo siya, binibaliwala mo siya. Yan ang sagot, pinakasagot ng direkta yan. Huwag mong baliwain. At palagi mo siya. Palagi ko nga po tawag na bantayan ako ng aking guardian angel. Hindi pa po ba sapat yun? Ayun, nahulog pa rin. Ay, yun ang sinabing permission. Permission, accomplish na mayroong ipapakaloob din ng kakaibang Diyos. Okay? Yan ang hindi na alam ng anghel. Ayun na, sabi ng anghel, naiyak na. Yung sinasabi, naiyak ang anghel. Na-permitted kasi siya sa kabila doon. Hindi niya alam yun. Sa Diyos na naman yan, sa Diyos. Okay, mayroong mga ganyan po. Okay. Na to? Ano? Okay. So, yan po. Mangyari nga may permission. Ang permission ay sa Diyos lamang yan. So, hindi na alam ng anghel. Kaya naiyak na lang ang anghel. Sabi nga nila, naiyak ang anghel. Kasi naggumawa ka ng masama. Naiyak din ang anghel kasi hindi niya alam bakit pinipermit yun ng Diyos. Hindi nga alam niya Misteryo ng Diyos din yun para sa iyo. So, maraming ganun po. Kasi limited nga sila, hindi nga sila perfect. Okay na, mga kapatid? So, hindi yung iniwan tayo ng angel. Permission ng God yan. Na hindi din alam ng angel. Permission po ng God na hindi masalag ng anghel yung gagamitin yung kalaban para sa akin. Parang ganon. So, yan, diba? Nalala niyo po, may santo na naposis ng demonyo. Pero natural, noon hindi pa pinaproclaim na santo. Di ba? So, mayroong mga permission na hindi din mo nawaan, maintindihan? Okay, so, ayun, anong gusto natin, hindi natin maabot. Anong gusto natin, hindi natin maunawaan. Kasi hindi din nga maunawaan. Sabi ng angel, hindi ko nga maunawaan yan Bakit pinipirmit ng ganun? Pero hindi tayo iniwan ng angel. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Permission ng God. Kasi naalala nyo, nagkwentuhan ang demonyo din kay Job. Doon sa langit, si Satanas pa nanghingi ng permiso. Susubukan ka. Yan ang mga gawa. Nag-usap nga ang tagalangit nagdirektang humingi ng permiso doon Sabi nga, okay, nakipag-collaborate ang angel doon na yung demonyo, Satanas, para pag-usapan ang kalagayan ni Job. Ngayon, si Job, may angel, may guardian angel. Yung nasa yun, hindi alam so, hindi alam di na, kaya niya sinasabi na iyak minsan ng angel, hindi din niya maunawaan, higit maunawaan. Siya mang nakasign doon, pero may permission pala sa tagalangit Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kasi nandyan pa rin ang kamay ng Diyos sa permission na yan. Di ba? Maganda yan. So, hindi lang mahigit natin maunawaan agad-agad. Later, ma-realize natin salamat God na mayroon palang ganun na permission na nangyari na aksidente, nangyari na hindi akalain, hindi sinadya, lahat-lahat na yan. Kasi permission ng God nakakataas, nakakahigit pang ipaunawa, ipa-experience siya sa iyo. Okay? Na siyang magbigay ng salunas ng problema kasi may mga taong na hindi naka-experience ipa-experience ng Diyos. Kasi sa magitan ng experience niyan, lunas ng problema mo yan. Yung mga ganyan. Mayroon din experience mo na at ipaulit din ng Diyos kasi hindi ka pa natututo.
O, yung mga ganyan, so, talaga, hayaan ng Diyos yan. Naiyak ang angel din yan. Assignment ng angel yan. Pero hindi niya higit mo nawaan yon sa mystery ng God. Kasi may nakakataas pa lang nagsasabing the permitted will of God. Di ba? Kaya if God willing, yung mga sinasabi, if God willing, my guardian angel will protect me. Yun, mga ganyan po. So sa permission ng God, ang acting guardian angel ay siyang tumutupad sa pagprotekta sa atin. God bless us all. Di ba? Ang ganda, no? Sister? Okay na, sister? Sister Violeta? At sa lahat ng mga nakakarinig? Yes po. Amen po. Salamat po. Talaga. Salamat po, Buhay Brother Ike. Okay na po ba, mga kapatid? May tanong pa po? Sister Feli Mocker, nakataas ang kamay. Sister Feli, sige po. Mga guardian angel din yan. Purihin natin ang Panginoon, ang Holy Spirit. Ay, sorry. Tungkol sa angels, no? Kasi ang sharing, ang ibig sabihin yung sharing, yung naramdaman natin, no? Nung nangyari sa buhay natin. Kaya pwede natin i-sharing. Iba din yung ini-explain natin, ganito, ganun. Ito po yung sharing ko sa experience ko sa mga angel, no? Nung ako po'y na lumalakad sa daan kung saan tinamaan po ako binaril po ako, no? Pero sa oras po ng mission, no? Doon po sa Mindanao. Pero hindi po tumama ang bala, doon po tumama sa may kahoy, no? Pangalawa, nalunod po ako sa tubig sa dagat. Pero iniligtas din ako. Marami pong beses, pero yung pangatlo, binangga po ako ng auto. Alam niyo ba yung auto? Galing po ako sa Fort Pilar. Tapos, pauwi na, dumaan po ako sa palengke kasi mamili ng bulaklak para ng Mama Mary, Santo Niño. Binangga po ako ng auto. Alam niyo ba yung auto po, nagiba? Pero ako po, ang layo po ang layo ng ko ano ba yun, nahulog po ako doon sa yung mga tao nagbebenta ng mga gulay doon sa tabi-tabi. Doon po ako nahulog sa tao. Pero nakapagtataka, yung auto ay nagiba kasi sinandig ko yung kamay ko at saka yung paa ko. Hello sis, Ang paa ko na ano lang siya. nagre-record kasi napula ko lang, kaya pero hindi ko masagot. Hindi po napula lang siya. No? Napaka talaga kasi yung auto Oo, niya nagiba. oo, Talaga napihing sa Bisaya pa, no? So, oo. pangatlo, nandito po ako sa Germany, 2 beses po ako nabangga. Pero nung Kaya kami po nga, nag-holiday, yung kaya asawa nga ko nasa ako, bundok, tapos emergency, syempre, gusto po ako nabagabag mag-ihi naman kasi ako. Kaya sabi ko, marami pong yung kahoy. Tapos may maliit na oo parang naman, ilog. oo, kaya nga Dumaan po alam ako ko doon nga sa kahoy eh. na tumba. O diba, kaya, Naglatay po ako. Ito namang asawa ko, mahilig kasi siya magpoto kasi siya, photographer, no? Nung hinugasan na yung retrato, nakita na. Makita talaga ba yung yan? angel. Mayroon po Glory to nandito po God. sa akin yung retrato. Na hinawakan niya yung kamay ko. Makita yung pakpak niya sa no? Kaya, ang Panginoon, ito yung sabi ni brother. Depende po kasi sa experience ko lang sa mission, kung malaki ang mission mo, mayroon kang Kaya nga guardian angel mo nang palagi yan, dyan. Pero mayroon pa siyang extra mga angel, no? Katulad po ng Santo Papa. Sila, mayroon Hindi, yan yung 3 pinakita, di ba, angel meron akong, na na sa nakapila, kanya. Kasi depende po sa nakapila mission. doon Kasi sa ang kaaway po Western natin, hindi Union. tao. Yung, Sila po di ba may nagpa-fight picture sa ako mga pinadala espiritu sa'yo? na sa hangin. Tapos yung una, yung No? account na Kaya nung pinadala niya na ako'y claim ko. na retrato, nakuha ko yung retrato. Nakita ko talagang angel, hinawakan niya yung Hindi siya, kamay kumbaga ko, sa nakapila, no? pinicturean Nahawakan niya niya lang sa yung kamay ko, nakapila dalawang siya sa kamay. Western, No, yung ako po'y sarili niya, hindi niya tumulapay sa pinicturean. Pero ang angel, ganito po.
ang mga anghel na binigay ng Panginoon Nakapilat bawat pa yung isa, kumbaga kung sa ano sino yung siya, receptionist sino dun siya, sa mayroon Western angel na Union. talagang binigay ng Panginoon. Kaya akala ko, Pag silang totoong-totoo natin, at saka naman. mamatay O tayo, tapos sila din ang pinakita pa, magdala. di ba kasi Kung nga ayun ang emergency, may mission nila. pinakita pang Pero ang ano angel, nga, hindi po siya ililipat nga daw ng makatulong hospital. Kaya kung hindi nababagbag yung damdamin natin ko. siya ipanalangin, tawagin. Kasi mayroon po na bangga, no? Tapos dalawa sila Yes, magkapatid. totoo. Yung Kaya isa, diretso po nakakatakot siya na namatay. Yung espiritu niya, ang kalula, pumunta sa langit. Nung nakita niya yung kaibigan niya doon sa langit, nakita niya ang Parang ganun million nga, of oo. angels na Kasi doon po sila hindi din, nakaupo, pero malungkot. Sabi nung yes, namatay sa totoo. kanya, tinanong niya, bakit maraming anghel dito? Malungkot sila. Sabi niya, ito ang mga angel na Oo, binigay ng pati yung nasa Panginoon yung ay hindi pasyente sila pinipicturean, kaya nanalangin, kaya sila ang malungkot. ano ko, Kasi ang totoong-totoo. angel, sila po messenger, no? Pag anong sabihin Diyos ng ko, Panginoon, glory to sila po God. magdala ng mga biyaya, ng mga salita ng Diyos. Sila po, yan po ang kanilang misyon. No? Pero ako po'y manalangin sa angel, sinasabi ko sa kanya kung anong gusto ko. Pero pagwakas, palagi po nating banggitin Oo nga. ang pangalan in Jesus' name. Kasi kasi ang pangalan ng Diyos ay doon po authority O, di ba yun, nakita mo binigay, naman no? yung mga Authority, pinadala ko natatakot sa'yo. ang espiritu Kaya ng kadiliman. Kasi dalawang angel. totoo May eh. angel na sa kadiliman, may angel din Diyos ng ko, buti Panginoon. nga hindi Kaya ko palagi pinadala ng ganong banggitin ang pangalan kalaki. in the name of Glory Jesus to God. Christ. Higit sa lahat, the precious Diyos ko blood, po. no? Ibalot. Hindi ko alam kung sa Yan po, kaya arami po akong experience sa ganun kasi ma-experience natin yan kung tayo ay lumalakad sa hindi ko alam. pamagitan ng will of God. Yun, maramdaman natin ang mga angel Kaya nga eh. at saka ang grasya ng Diyos. Nandyan po siya palagi upang gawin ang trabaho ng banal na Espiritu Santo in Jesus' name. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo lahat. Glory to God. Amen po. Salamat po, Sister Peli. Nakapagpadala na ako. Okay na po? Wala Kasi na po ba? tinatawagan ko siya. So, yun, Sabi maganda niya, yan, hindi sister, tayo na magka-connect maging buod eh. natin Pauwi dito pa lang ako. sa ating Pati patungkol yung sa daan na angels, papunta dun na sa tawagin kanit natin sa in the ano. name of Jesus. May Banggitin kuha natin, siya. tawagin Kaya natin ang Diyos. sabi niya, Ngunit ang sis, angel hindi pa ako rin ang dumirekta sa makatawag kasi atin. nga, Sa ating pagdadasal, pauwi pa lang angel ako pa rin ang na dumirekta sa ano atin. yung ano niya, yung At connection sabi nga ni niya. Sir Muker, Yung na ganun hindi lang ba? guardian angel. Pag lalo na ang Di mission ba natin kaya, mahirap, may i-assign pang maraming angels. No? So, purihin kaya ang Diyos. sabi ko, Maraming salamat po. professional Hindi tayo nag-isa. scammer to. Salamat sa Diyos po. Amen. Salamat po, Salamat, Brother sister. Ike. Salamat po. Kaya nga eh. Okay na po? Glory to God. Salamat po sa mga paliwanag. Salamat po sa karunungan.